So meron dito mga katropa na gagawin natin, dinala nila boss sa ating shop. Ang problema ng motor ni boss, hindi umaandar. At ang sabi nila, ano sir, ginamit nyo lang sa pamalengke? Start. Ayaw na mag-start. Sa palengke o sa bahay na? Sa palengke, di hinatag na papuntang bahay uli. So ginamit nilang pamalengke, pagdating sa palengke, pinarking na nila, biglang ayaw nang umistart, ayaw nang umandar. So hinatak ulit nila papuntang bahay. So i-check natin mga katropa kung ano yung problema niya. Ito-troubleshoot natin para kung sakaling na-encounter nyo sa inyong motor yung ganitong klaseng problema, at least alam nyo na yung gagawin at may iwasan gumastos ng malaki at may iwasan bumili ng pyesa na hindi naman kailangan. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. So ito yung motor ni boss mga katropa. Sabi ni boss nung namalingke lang sila, bigla lang daw hindi umandar yung kanilang motor. Ngayon susubukan nating tignan kung ano yung problema ng motor ni boss. Subukan nating isusi. Keyless pala yung motor nila boss mga katropa. So sinusi natin mga katropa. Kung mapapansin nyo, okay naman yung kanyang dashboard. Nag-o-on naman siya, walang problema. Ngayon subukan natin paandarin kung aandar. So kung mapapansin nyo, kumukurap-kurap lang yung kanyang ilaw, tapos yung kanyang dashboard, yan, kumukurap. Hindi siya umaandar. Ayaw. Tapos dito naman, kung mapapansin nyo, drop yung kanyang battery 11.7. So low-bat yung motor ni boss, kaya hindi nila mapaandar nung namalengke sila. Siguro nung pumunta sila ng palengke, timing na pa-low-bat na yung battery. Ngayon nung pinarking nila, hindi na nila mapaandar nung gagamitin na kasi sobrang drop voltage na yung kanyang battery. So ang gagawin natin dito, i-charge muna natin yung battery ni boss, papaandarin natin, tignan natin kung nagakarga yung kanyang battery. Kung hindi nagakarga yung battery, ibig sabihin may problema sa charging. Pero kung nagakarga naman yung kanyang battery, umaangat naman yung kanyang voltahe kapag nire-revolution natin. So considered na may problema yung kanyang battery. Magpapalit tayo ng bago. Pagkatapos niyan, i-cancel natin yung motor ni boss. Gagamit tayo dito ng Valvoline na extra clean technology. I-charge muna natin yung battery ni boss para malaman natin kung ano yung sitwasyon ng kanyang motor. Paandarin muna natin. So ilagay natin tong ating charger. Ilagay natin sa motorcycle. So ayan, nagakarga naman yung motor ni boss. Hintayin natin mag-charge yan. Paandarin natin. Tapos tignan natin kung ano pa yung problema ng motor ni boss. So ito na mga katropa, medyo puno na yung battery ni boss at medyo full charge na. Ngayon subukan nating paandarin yung motor ni boss mga katropa. Susi natin. 13.6 kasi nakakabit yung ating charger. Tanggalin natin yung charger natin para makuha nating reading yung talagang reading ng motor ni boss, kung nagkakarga ba o hindi. Meron na kaming charge dito ng battery ng e-bike. May nagpapagawa kasi sa amin ng e-bike So nakasusi na 12.5 kasi inalis natin yung charger natin. Subukan natin paandarin kung magkakarga yung motor ni boss. Okay, umaandar yung motor ni boss. Yun nga lang, medyo may hagok. May palyado. Ayan o. Pag pinapaandar natin, palyado. Pero ganun pa man, doon tayo mag-focus sa kanyang charger kasi yun talaga yung naka-apekto sa kanila kung bakit hindi nila nagamit yung kanilang motor. 12.3 yung kanyang voltahe. Dapat pag nirevolusyon natin, umangat siya. Namatay. Dapat pag nirevolusyon natin, umangat yung kanyang voltahe. Yan, kung mapapansin yung mga katropa, 12.3 pa rin, hindi gumagalaw. Bagkos nagbabawas pa siya ng kanyang voltahe, 12.2. Siguro habang ginagamit nila to sa pang-araw-araw o pamalingke nila, imbis na magkarga, lalong nadidirin yung battery, pahigop. Sabi nga ni boss patras boss Sabi nga ni boss, patras yung kanyang voltahe, pahigop. So, ibig sabihin nito mga katropa, may problema yung kanyang charger. Doon tayo magpo-focus at titignan natin kung ano yung naging problema sa kanyang charger. So dito sa ating battery mga katropa, mayroon kayong makikita ritong dalawang relay. Merong relay na maliit, ito, tapos merong relay na malaki. Para malaman ninyo kung sira yung relay na maliit, kapag sinusi nyo na hindi umilaw yung kanyang dashboard, yung kanyang signal light, yung busina, walang busina si boss kasi hindi nakakabit yung wire na kinabit nila sa busina. Kapag hindi umilaw yung mga yan, pati dashboard, signal light o kung ano man yung ginagamitan na accessory, pag hindi umilaw, ang ibig sabihin yan, may problema yung maliit na relay. Either
relay yung may problema o may problema yung kanyang wiring. Pero kung ganyan, pag susi naman natin, umilaw naman lahat dito, gumagana, considered na yan na walang problema yung wiring ng relay na maliit at wala ring problema yung kanyang relay mismo. Tapos dito naman, meron tayong malaking relay. Yung purpose ng malaking relay na ito yung mismo yung pinaka push button starter relay ng ating motor. Tapos siya rin yung charger. Kung baga, galing sa computer box, andito yung charger natin sa computer box, dadaan muna siya dito sa relay bago niya i-distribute yung supply dito sa battery. So napaka-importante din na kondisyon yung malaking relay. So para ma-check natin kung may problema yung ating relay, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung relay na malaki. Ito yung relay natin mga katropa na malaki. Ngayon, i-check natin ito gamit yung ating multitester. So ito yung relay natin mga katropa, yung malaking relay natin dito sa Honda Click. Ngayon sa relay, mayroon kayong makikita rito. So muna natin, mayroon kayong makikita rito na number 30. Ito yon yung common. Number 30, sa gitna, number 87A. At dito naman sa dulo, number 87. Yung number 87 natin, ito mismo yung nagdi-trigger ng ating push button. At yung number 87A naman, yung gitnang pin natin, ito mismo yung supply ng ating charger na galing mismo ng computer box. Tapos yung 30, ito mismo yung sa battery natin. Ngayon ang i-check natin dito, yung number 30 at yung number 87A yung gitna. So para malaman natin mga katropa kung maayos pa to, dapat yung 30 ng ating relay at number 87A dapat meron niyang connection pag tinanggal nyo sa inyong motor. Pag tinanggal kasi sa motor itong ating relay, itong number 30 at number 87A dapat may contact yung dalawang yan. Ngayon pag pinush button mo, bibitaw yung number 30 sa number 87A, lilipat siya dito sa number 87 para mag-push button yung ating motor. Pero kapag binatawa mo yung push button, yung number 30 kakalas sa number 87 at babalik uli siya sa number 87A para magkarga naman yung ating motor para mag-charge. Ngayon, i-check natin yan gamit yung multitester natin. Ito yung ating multitester. So sa pag-check ng ating relay mga katropa, ang gagamitin natin dito ay continuity. Ito, yung dapat tumunog yung ating multitester. Ngayon, yung number 30 at number 87A, yung gitnang pin, subukan natin siyang i-multitester. Itusok natin yung isang probe natin sa number 30 at yung isa dito sa number 87A, dapat tumunog yung ating multitester. So kung makikita nyo mga katropa, hindi tumunog yung ating multitester. Ang ibig sabihin yan, yung number 30 at yung number 87A walang contact. Dapat tumunog siya katulad nito. Yan, dapat ganyan tunog niya. Subukan natin uli dun sa number 87A. Yan, wala siyang contact. So, ibig sabihin yan, kapag ganyan, hindi talaga mag-charge yung ating battery. Hindi siya magkakarga at hindi aangat yung voltahe natin doon sa ating dashboard kasi wala siyang contact. So, ngayon, syempre, na-check ko na yung mga katropa bago ko i-video ito at pinabili ko na sila ng relay kasi wala kaming stock ng relay ng pang Honda Click. Ngayon, nakabili sila ng relay. Hindi man siya original pero TTGR na brand yung kanyang nabili. Medyo okay din yung mga ganitong brand kaysa sa ibang brand na gagamitin natin dahil medyo matibay at hindi rin madaling bumigay. Pero ganun pa man, syempre replacement pa rin tong ating TTGR, hindi pa rin siya original kaya walang matibay na mekaniko sa replacement na produkto. Yun ang tandaan nyo. Kahit gaano tayo kagaling na mekaniko, kapag replacement yung ating produktong ginagamit, mayroong balik. Buksan natin at i-tester natin itong number 30 at number 87A ng ating relay na bago para makita nyo yung pinagkaiba ng luma sa bago. So ito yung bago natin. Subukan nating testerin yung number 30 ng bago at yung number 87 na bagong relay. So ilagay natin yung test probe natin sa number 30. I-check muna natin yung ating multitester kung tutunog. Okay, tumunog. Ngayon ilagay natin ito sa number 87A ng ating bagong relay. Nakita nyo, tumunog siya. Ayan o. Pero yung luma, itong luma natin, ayan, hindi siya tumutunog. 'Di ba? So ibig sabihin talagang sira na yung luma dahil walang contact yung 30 at 87A, pero yung bago, yan, tumutunog siya. So ganun lang mga katropa kung paano mag-check ng relay natin dito sa Honda Click. Kung sakaling hindi nagcha-charge, i-check nyo lang itong number 30 at number 87A. Kung sakaling ito yung relay nyo, halimbawa pag-check nyo ganito, tumunog na ganyan. So ibig sabihin, walang problema sa relay at ang may problema dun sa Honda Click nyo, mga wire o terminal ng inyong relay. I-check nyo yun, maaring loose
contact, tanggal na dun sa ilalim ng ating fuse box, or pwede nyo yung linisan para mag-contact ulit siya. Pero sa ngayon, good yung nabili ni boss kasi bago, yan may contact. Yung 30 at 87A, pero yung luma niya, wala. Ayan o, walang contact. So ilagay natin tong bagong relay mga katropa, tapos testingin natin kung aangat na yung voltahe doon sa dashboard ni boss. So isalpak natin to mga katropa, yung bagong relay ni boss, tapos subukan natin. So nilagay na natin yung bagong relay mga katropa, subukan natin paandarin yung motor ni boss. Susi natin. 11.8 na lang yung kanyang voltahe, pero pag pinandar natin 12.9, 13. Up, nahulog yung ating valvoline na langis. Palyado yung motor ni boss, palyado yung motor niya talaga boss, ano? Namamatay. Magpapalit siguro kami ng fuel filter ni boss, baka yun yung problema niya kaya palyado. So dito mga katropa, makikita nyo nag-idle pa lang yung motor ni boss, hindi pa natin ginagalaw. 12.8, 12.9, pag nirev natin, namatay, palyado. Pag nirev natin 13, 14, o diba nagkakarga na yung motor ni boss. So alright na mga katropa, wala nang problema yung motor ni boss, nagkakarga na. So yun ang mga katropa kung paano mag-check ng ganitong klaseng problema sa ating Honda Click, kung paano i-check yung kanilang charging kung sakaling hindi nagkakarga ang inyong motor at nade-drain ang inyong battery. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan na gamit yan sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring. Isa pa, tingnan natin kung nagkakarga. 11.7, 13, 13.8, medyo palyado, patay uli yung makina ni boss. 14, good na good mga katropa, hindi katulad dati 12.2, kahit anong revolution natin ay umangat yung kanyang voltahe.